ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa napituhan na sektor, mga dalagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan nagkatunan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Lunes, Setyembre 15, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong. Presidente Ferdinand Marcos ginhingad na ang mga katapos ng Independent Commissioner for Infrastructure na magatutok sa mga issue sa korupsyon. DOE, NGCP kag Kelco nagabinuligay kung mabalik ang kuryente sa Boracay. PDR mo Negros Occidental pa ng pagbantay sa aktibidad sa kanlaon mga Negrense ginapahalo. Mga grupo nga magahiwat sa rally kinahanglan magproseso sang permit sunod sa POSMO kag ICTTMO. Programa gud batuan ang malnutrisyon sa kabataan sa syudad Pasan Yugon Paso kay Mayor Raisa Treñas. LGU Iloilo, WVSU kag CPU nagpirma sang MOA para sa mga proyekto sa pag-amlig sang palibot. Peso Antique kag Testa maghiwat sa job fair sa Antique sa Setyembre 19. Mga outstanding teen centers sa probinsya ginpadunggan sa ginhiwat nga 2025 Provincial Teen Center Day. Rebelde patay sa naglundan ng enkwentro sa Tapas, Capiz. Pinayag gimaras ginedukar ang mga kabataan nga gimaras doon sa malayong epekto sa iligal nga droga. Kag 21 ka police auxiliary ginpaydalom sa training orientation sang ICPO para sa pagpasanyog sang kampanya sa seguridad. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Pilipinas News. Giningadlan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga katapos ng Independent Commission for Infrastructure nga magatutok sa mga isyu sa korupsyon kag anomalya sa mga infrastructure projects sa gobyerno. Pangunahan ni former Justice Andres Bernal Reyes Jr. nga nag-alagad sa bilang Associate Justice sa Korte Suprema kag anay presiding judge sa Court of Appeals. Katiyan sa komisyon nga pasabto na mga sa likod sang palpak na proyekto overpriced kag mga wala matapos. May gahom ang ICI nga magpagawa sang sabina mag-usisa sa mga dokumento nga magrekomenda sang kaso batok sa mga mapatudan nga involved sa anomalya. Radyo Pilipinas News. Humigayan Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines, National Electrification Administration, Aklan Electric Cooperative, Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines, Philippine National Police kag lokal nga panguluan sa Aklan para mabalik ang supply sa kuryente sa isla sang Boracay kag pila ka banwa sa Aklan. Sunod sa DOE ang gintunan sang blackout among RSing sa 69 kV sub-transmission cables malapit sa Katiklan Airport kag bangod man sa moisture intrusion kag leakage sa underground cables.
Nagsugod ang burnout sa Sabado, Setyembre 13, 2025. Sa karon masobra 20 ka bago nga poste kay mga bagong linya sa kuryente ang napatindog na nagapangayos ang pasaylo ang Akelco sa mga apektado kung pasalig nga padayon ang pagtrabaho nila agad mabalik ang kuryente sa isla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ng ginapahalong sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang tanan ng mga negrense sa posible kasarangan nga paglupok sa bulkan kanlaon. Ini bangod sa nagtaas na seismic activity sa bulkan sining karon lang. Sandig sa monitoring sa PHIVOX ang bulkan kanlaon nga karon nagapabilin sa alert level 2 ang nakabalhag sa 72 ka volcano tectonic earthquake manilas 12 sa tungang gabi tungtod 8 sang agas ang Lunes, Setyembre 15. Ang pagtaas ng numero sa mga pagtayog sa bulkan ang mahimo magresulta sa mahina akong kasarangan nga paglupok sa piyak sining. Ginapasiguro sa PDRR mo nga nakahanda na ang ilang mga assets, resources ka mga personnel kung kinanglanon sa tiyon nga liwat nga maglala ang kondisyon sa bulkan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga grupo nga magahiwat sang rally kinahanglan magproseso sang permit sulod sa POSMO kag ICTTMO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gintabay ni Iloilo City Transportation Traffic Management Office kag POSMO Chief Retired Colonel Alderico Garbanzos nga magproseso sang permit ang mga grupo nga luyag magpatigayon sang rally. Kasunod sa anunsyo sa pila ka organisasyon sa paghiwat sang rally sa kay Garbanzos idagin na respeto ang ila kinamatarong nga makapautwas ang sentimiento apan dapat sundon ang layi labi na sa pag-secure sang permit. Hindi balipog ng mga dalanon kag ruta may makapektuhan kag importante ang koordinasyon sa aktibidad sa otoridad. Makabigman nga law-abiding kag peaceful ang mga nagliligad nga rally sa Iloilo City. Bangod sa koordinasyon sa otoridad kay nagalawom si Garbanzos ngini ang pabilin nga kanidong kag hindi bayolente. Lakip man sa ginandaan ang posibilidad sa pag-upod sa pila ka transport group sa ginapanawagan nga untat biyahe kag ginapreparahan man sa ICTTMO kag ICPO. Matandaan nga pila ka grupo nga nagbayag sang interes nga mag-upod sa iwatan na rally sa maabot ng Setyembre 21 bagay nga ginandaan sa otoridad kag lokal nga panguluhan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Programa agad batuan ng malnutrisyon sa kabataan sa syudad Pasanyugon pa. Sunod kay Mayor Raisa Treñas. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kintawalaan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang official launching sa produksyon sa Rice Mongo Sesame Blend sa Uswag Iloilo City Food Production Facility. Kabayan sa programa sa Iloilo City Government, agad matap na ang malnutrisyon sa kabataan ang pagsugod man sa pagprodusa ng sustansya pagkaon pagi sa Rice Mongo Sesame Blend na ihatag sa mga kabataan edad 6 kabulan tungtong 59 kabulan. Isa ang malnutrition sa kabangdanan sa stunting o kung pagputot sa bata. Maka-apekto man sa development sa isa ka bata. Kag sa iya performance sa pag-eskwela ang malnutrisyon bagay nga luyag mahuligan sa lokal na tauluhan. Pahayag man ni Mayor Treñas ang pagdugang sa pondo para sa nutrition facility. Agad makabakalpas ang kagamitan sa pagpadamo sa produksyon sa rice mongo meal lakip ang Nutriman. Pasalamatan man sa alkalde ang bulig sa DOST, Department of Health, Nene Chan, kag sa Bumbo Radio Philippines Foundation sa pagsuporta sa programa. Lakip man sa nagtambong sa okasyon, ang bilang kakonsehal sa siyudad, mga empleyado sa City Health Office kag ibang pa nga departamento. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pirma sang Memorandum of Agreement kag Memorandum of Understanding ang lokal nga panguluhan sang Iloilo sa duha ka educational institutions para suportahan ang proyekto sa idalom sang Tanom Iloilo for More Progress. Ang unang partnership amo ang West Visayas State University College of Agriculture and Forestry para sa pagpasanyog kag dumala sang Arboretum and Botanical Butterfly Garden sa Maasin Watershed Forest Reserve sa Banwasang Maasin, Iloilo. Ikaduha mo sa Central Philippine University para sa pagtukod sa Center for Mangrove and Marine Biodiversity Conservation sa sitio Panusoon, Barangay Nabitasan, Leganes, Barangay Dangulaan, Anilaw, kag Barangay Kulasi, Ahoy. Ang ukon si WVSU CAF Administrator Joel Arakil, Senior, ang nagpirma sang MOA samtang si CPU President Dr. Ernest Howard Aguhoy nagpirma para sa CPU. Ginatagan pagtamod ni Governor Arthur Defensor Jr. ang iya panawagon nga suportahan ang nanuway-tuway nga sektor para matuman ang pananawan sa probinsya
nga madugangan ang tabon sang kagulangan kag sa uli matigay ng Forest Province status para sa Iloilo sa tuig 2044. Sanday Dr. Aragil kag Dr. Daguhoy nagpromisa sa ilabukos nga suporta sa Tanom Iloilo for more progress. Yaraman sa MOA MOU signing sanday Dr. Jose Ariel Tutor, Director of Research, Innovation and Extension sang WVSU CAF, Sarex Dipol Jr., Director sa Community Engagement and Service Learning Center sa CPU, Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, Senior Environment Specialist Mitzi Piña, Florida, kag General Head Attorney Cesar Emmanuel Buyco. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sang provincial job fair kung Peso Antique kag TESDA magahiwat sang job fair sa Antique sa Setyembre 19. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Maghihiwa sa Provincial Job Fair ang Provincial Government sa Antique pinaagi sa Public Employment Service Office sa Contesto, kaupo ng Technical Education and Skills Development Authority o Contesta sa palabuto ng Setyembre 19. Ang kahiwatan ng kabayan sa ika-31 anibersaryo sa TESDA kag tuigan ng World Cafe of Opportunities kag Tech Work Day. Hiwatan ng Provincial Job Fair ang sa Las 9 sa aga, tubo las 4 sa hapon sa Robinsons Antique, Barangay San Angel, San Jose Antique. Sandig sinisya nga datos ni 4 ka overseas companies kag 18 ka local companies ang magatanyag sang ubra sa mga job seeker. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga outstanding teen center sa probinsya sa Iloilo ginpadunggan sa giniwat nga 2025 Provincial Teen Center Day. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Ginpadunggan ang mga ginakabing nga outstanding teen center sa probinsya sa Iloilo sa giniwat nga 2025 Provincial Teen Center Day. Sa bukod tanging center category A, yung kinalabi ng kampyon, ang teen center sa Duanyas, first runner-up ang Carles kag second runner-up ang Pavia. Sa category B, kampyon ng teen center sa Concepcion, first runner-up ang Bingawan kag second runner-up ang Potocan. Ang category A para sa mga teen center na gintukod sa 2011 to 2017 kag ang category B naman ang gintukod sa 2018 pasaka. Ginabasihan sa pagkilala sa tagdaog ang functionality 50%, innovation 30% at impact and sustainability nga 20%. Ginpangunahan ni Iloilo Governor Aaron Pastor Jr. ang selebrasyon kaupod sa Vice Governor Lee Andibuki kag Iloilo Provincial Population Officer Attorney Ruel Von Superio. Ginpayang ni Governor Pastor na dako ang bulig sa teen center, ilabi na sang peer helper sa kaparehon nila nga pamatanon para sa education system sa probinsya kag psychosocial activities sa pamatanon. Ginpabugas ang gobernador ang mga gintukod nga teen center sa probinsya. Tuig 2011 ang ginumpisahan ang pagtukod sa school-based teen center kag sa 2023 mas gin-improve ini pinaagi sa pagtukod sa stand-alone building. Sa karon may 102 na teen center sa probinsya. Napahay naman sa iya pagpasalamat si Attorney Superio sa mga peer helpers kag advisors para mapasiguro nga functional ang mga teen center sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Muna Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Patay sa kababae nga katapo sa New People's Army sa nagluntad nga enkwentro sa sitio ng Atib, Barangay Lahog, Tapas Capiz. Ang napatay nga rebelde ginkilala nga si Christine May Capadosio alias Cheryl na kumpirma sa mga rebelde ang identity sang biktima. Ang napatay nga rebelde nagaserbi nga platoon medic sa regional headquarters sa Komiteng Rion, Panay. Si alias Cheryl, mong bata ni Lucia Capadosio, chairperson sa paghugpong sa mga mangunguma sa Panay, kagimarasukon pamanggas. Nagluntad ang enkwentro kasunod sa gilunsar nga focus military operations sa 61st Infantry Battalion bangod sa impormasyon nga ginhatag sang pumuluyo natoy sa presensya sang rebelding komunista sa lugar. Nakumpiska sa encounter site ang isa ka M16 rifle kag mga personal nga gamit sa 3rd ID Commander Major General Michael G. Samson. Ang operasyon isa ka mabasko nga mensahe nga wala na sang panaguan ang nabilin nga mga rebelde di bangod sa mabasko nga kooperasyon sa mga soldado kag pumuluyo para matawhay ang komunidad kag matapna ang problema sa insurhensya. Radyo Pilipinas News. Ang Drug Abuse Prevention Education kag Drug-Free Workplace Program Lectures. Ang Philippine Drug Enforcement Agency Guimaras Provincial Office para sa mga estudyante sa National Service Training Program sa Guimaras State University
Mosqueda Campus. Katuyan sang date pag DFWP nga may baluan sa mga pamatanon ang malaking epekto sa illegal nga droga kag para malikawan nila ini. Gina-edukar man ang mga kabataan sa nagkalain-lain nga sahi sa illegal nga droga kag mga importante nga probisyon sa Republic Act 9165. Nagapati ang pideya nga may dako nga papel ang mga kabataan bilang mga leader kag advocate para mapabasko pa ang kampanya kontra illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Auxiliary ginpaidalom sa training orientation sa Iloilo City Police Office para sa pagpasanyog sa kampanya sa seguridad. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalom sa paghana sa orientation ng 21 ka police auxiliary personnel sa Public Order and Safety Management Office sa makabulig suporta sa anti-petty crime kag street crime operation sa syudad sang Iloilo. Kabuilog ang Iloilo City Police Office na mabulig sa mga police auxiliary sa pagmantinar sa kalinaong kagkatawayan sa syudad. Ginpangunahan ang Police Captain Warren Calzado kag Police Master Sergeant Melvin Bragancia ang pagpakigbahin sa mga topiko sa mga partisipante nga nagtambong sa paghanas. Ang madinalagon na training ang kamayan man sa nanging direktiba ng Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Postmo Chief, ICCT Mo Chief Retired Colonel Alderico Garbanzos para mapasanyog ang programa sa Peace and Order. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:20 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, September 15, tuwing 2025. Kinainyo tang balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.